So yung mga boss, no, sasabihin ko sa inyo yung advantage at disadvantage ng cash at loan ng mga motorsiklo. Alright? Kamusta kayong lahat mga boss? So ngayong araw na ito maglilibot ako, makakapag-vlog na ako. May ilang araw din kasi ako hindi nakapag-vlog, kaya kung mapapansin nyo sa mga nakasubaybay sa akin, ilang araw din ako hindi upload kasi itong ano ko, itong mata ko, mapapansin nyo meron siyang yan, maga ito nung nakaraan pero ngayon medyo okay na siya. Nagkaroon na parang ano rito, parang kuliti siya. So ngayon, ayan, mag-ano na ako, mag-vlog na ako. So sana hindi umulan kasi medyo magulo yung panahon. Kanina umaraw tapos ngayon parang makulimlim. Pero sana pagbigyan tayo ngayong araw na to. Ayan. Yun na nga mga boss, mukhang hindi na naman ako matutuloy mag vlog ngayong araw na to kasi ayan na yung ulan. So mahirapan na ako na itong bumiyahe, makapag ikot-ikot dahil umuulan na. So siguro bukas na lang siguro. So at ngayon itong vlog na to itutuloy ko na lang to, no? So magbibigay na lang ako ng mga ano sa inyo, mga idea kapag kukuha kayo ng motorsiklo, bibili man kayo or mag-a-apply kayo ng for installment. Bibigyan ko kayo ng idea para sa mga nagbabalak dyan na bumili or kumuha ng installment. Ayan. So para may idea kayo mga boss, no? Alright mga boss, no? So nga pala sa mga mapadaan dito sa video ko at hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na. At mayroon akong goal ngayong year na to, bago matapos tong taon na to, sana ma-reach natin yung 100k subscribers. Yan. Dahil mag-50,000 subscribers na rin ako ngayon. So ilan na lang 50,000 na siya. Yan, yung 50,000 na yan, nakuha ko yan siguro 2 years ago na. So 2 taon na ako nag-vlog dito sa Repo Update. Yan. So yung 50,000 na yun, 2 taon ko na binuno yan. Pero sana yung kalahati bago matapos itong taon na to, possible makuha natin yung kalahati na 50,000 subscribers. Yan. Kaya sana yan, bago matapos ng taon makuha natin 100k. So yan, sa mga napadaan dito, sa mga followers ko, sa mga subscribers ko, pwede nyo i-share yung mga video ko, parang sa ganun ay dumami yung mga makapanood tsaka makapag-subscribe sa channel ko, no? Alright, so yun mga boss, no, yun yung goal ko ngayon, sana maabot natin yan. Right mga boss, so yan, lipat lang ako dito sa CR kasi medyo maliit yung bahay namin, at kung doon naman ako banda sa may sala, medyo maingay, tsaka nanonood yung mga anak ko, so makaka-copyright ako. So yung mga boss, no, sasabihin ko sa inyo yung advantage at disadvantage ng cash at loan ng mga motorsiklo. Okay, so sa advantage ng cash mga boss, no, kapag magka-cash kayo ng motorsiklo, ang advantage niya, number 1 is zero interest. Okay, so yan, wala siyang interest, syempre ika-cash nyo na siya. Okay, so pangalawa, no charge. Yan, so less charge na siya kasi yun na, ibibigay nyo na yung cash nyo eh. So yun ang advantage niya. Tapos pangatlo, walang sakit ng ulo kasi wala kayong uhulugan buwan-buwan. Alright, so yun, number 4, 100% sayo na yung motorsiklo, nakapangalan na sa'yo at hindi na siya mahahata kasi cash na cash mo siya binili.
Alright, so ang disadvantage naman kapag cash, number one, matatagal na ka pa bago bumili. Kung wala ka pa talagang cash, no, syempre mag-iipon ka at medyo matagal pa, no, bago mo siya mabibili. Pero kung may cash ka, yun, advantage na sa iyo, napakalaking advantage na sa iyo. Pero kung wala pa, nag-iipon ka pa lang, yung disadvantage dun, medyo matatagalan ka pa. Alright, so number 2, baka magastos mo yung iipunin mo. Yan, kung nag-iipon ka para bumili ng motor, yun, may tendency na magastos mo siya, no? Mabili mo siya sa ibang bagay. Yan, so yun yung number 2. Number 3, na luma na yung model. Yan, luma na yung model ng motorsiklo na gusto mo. Syempre, dumadaan yung panahon, nag-ipon kayo, syempre, hindi magano kadali mag-ipon, napakahirap pag-ipon. So, maandar yung panahon, syempre, yung gusto mo motorsiklo na dati, bagong labas lang, dumaan yung panahon na wala na, medyo luma na yung model niya, no? Yan. So, yun, pang number 3, no? So, pang-4, hindi mo siya magagamit agad kasi nga, nag-ipon pa kayo. Hindi nyo pa siya makukuha agad. Alright? So, yun yung mga disadvantage ng cash. Okay? So, kailangan nyo mag-ipon, syempre. Pero, kung may pera naman kayo, yan, at sagana kayo sa buhay, pwede yan. Wala na kayo iisipin talaga. Pero sa mga nag-ano naman to, mga nag-iipon, yung mga ang sahod lang is mga minimum wage lang, mga ganun, or medyo mataas na konti sa minimum, yun lang yung para dito, mga boss, no? Alright, so sa ano naman, mga boss, sa mga loan, sa installment. Alright, so sa advantage naman ng installment, mga boss, number 1, mga boss, magagamit mo na siya agad-agad. Okay, so syempre, ang lalabas nyo lang is yung ano lang, down payment lang, makukuha nyo na agad yun. Tapos number 2, yun nga, sabi ko sa inyo, maglalabas na kayo ng pera, hindi siya kasing laki ng presyo ng motorsiklo dahil down payment lang ang babayaran nyo. So mababa lang yun, mga boss. Alright, so number 3, yun nga, hindi kayo kailangan maglabas ng malaking pera kasi nga napakababa lang ng down payment kumpara mo nga dun sa SRP ng motorsiklo na ilolong nyo. Yan. At saka number 4, ito yung pinakamahalaga dyan, ito yung pinakamaganda. Yung latest na motorsiklo ay makukuha mo agad-agad. Yun, magagamit mo na siya, latest, bagong-bagong labas. Diba? Yun yung advantage ng installment. Alright, so sa disadvantage naman ng installment, so, number 1 dyan, napakataas ng interest. Yan, dyan tayo maaari. Ang dami nagreklamo dyan kapag installment. Ang taas ng interest, lalo na sa mga bank financing. Yan, napakataas ng interest nila dyan, no? Number 2, kapag hindi ka pa nakapagbayad agad, yan, may charge na yan. So, meron na silang additional na penalty charge, yan, kapag hindi kayo nakapag-bayad agad. Alright, so sa number 3, ang disadvantage is stress. Yan, may stress talaga kayo kapag wala kayong pambayad, no? May time na syempre emergency, kunwari kailangan nyo ng may uunahin kayong babayaran, may stress kayo nun. Alright, so yun, number 4, kapag hindi nyo na siya nabayaran, matik yan. Kahit nabayaran nyo siya ng ilang buwan, pwede na sa inyong hatakin yan o maging repossess na yan. Yan, yun yung mga disadvantage kapag sa installment. Alright, so yung mga boss, no? So, sana nagkaroon kayo ng idea sa mga nagbabalak dyan kumuha ng motorsiklo, cash man yan or loan. Sana pag-isipan nyo mabuti, no? Kung meron naman kayong pera at konti na lang yung kukulangin nyo para makabili kayo ng cash, ay mag-cash na lang kayo, no? Pero kung wala kayong pang-cash at ang sinasahod nyo ay sapat lang at kailangan nyo talaga ng motorsiklo na pang-service, pwede naman kayo mag-installment. Yun nga lang, yung sinabi ko sa inyo, meron siyang advantage at disadvantage. Ganon din sa cash, mga boss, no? Meron din siyang advantage at disadvantage. Alright? Suggest ko lang din sa inyo, kung kukuha kayo ng installment, dapat may purpose yung pagkuha nyo ng installment para hindi kayo mahirapan. Kunwari, yung paggagamitan nyo ng motor ay gagamitin nyo siya para kumita kayo ng pera. Mas maganda yon. At least nagagamit nyo yung motorsiklo para mahulugan yung motorsiklo. Alright, so sana natulungan ko kayo, nagkaroon kayo ng linaw. Nalinawan kayo, mga boss, no? Yan. Di kasi ako makapag-vlog, nakakainis. So bukas yan, makakalabas na ako kasi
Kanina medyo umambon lang pala. Sana pala tumuloy na ako. Nanginayang ako kasi ilang araw na rin ako hindi nakakapag-upload. So kailangan ko na mag-upload ng videos para na rin sa mga marami na rin kasing naghahanap ng mga repo ngayon. So yung mga boss, abangan nyo na lang yung next upload ko ng repo update. Yan, sa mga sumusubaybay dyan, yan abangan nyo mga boss. So hindi pwedeng hindi naman ako mag-upload. Alright, so sa mga napadaan dito sa video ko at bago ka lang sa video ko, mag-subscribe ka na dyan. Pindutin mo lang yung subscribe button tsaka yung notification bell para ma-notify ka kapag nag-upload ako ng bagong video. Alright, so ngayong ngayong buwan hanggang sa susunod na darating pa, bago matapos ng taon na to ay sana maka 100k subscribers ako. So, hinihingi ko yung tulong nyo sa mga hindi pa nakasubscribe dyan. Subscribe na kayo. At sa mga nakasubscribe na dyan, i-share nyo lang yung mga videos ko dito sa YouTube, papunta ng Facebook yan para magkaroon pa tayo ng additional na subscribers, no? Alright, so yun lang mga boss, no? At maraming salamat sa inyo sa mga patuloy na sumusuporta sa channel ko at patuloy na sumusubaybay. Alright, so yung mga boss, no, hanggang dito na lang muna. Nag-vlog lang ako dito sa bahay para at least kahit papano meron akong i-upload ngayon at meron ako na i-share sa inyo kahit papano. Alright, so yung mga boss, so that's it for today. Maraming salamat sa umabot sa punto na to hanggang sa susunod na video.